Okay, hello everyone. So, yung gagawin naman natin, or yung ituturo ko ngayon is yung dihybrid cross sa Punnett square. So, as you can see, una ilalagay natin is yung given, which is in this case, nakalagay yung black fur, yung dominant. So, yung next naman is yung recessive, which is yung white fur. So, yan yung first or yan yung isang trait. And then, yung second trait is yung sa mga ears naman, kung long ba or kung short. So, in this case, yung long ears yung dominant and then, yung short ears yung recessive. So, right after nyan, ilalagay na natin yung parent, which is, nakalagay naman sa sentence kung ano yung parent 1, which is yung heterozygous black, long-eared rabbit, and then yung pangalawang parent is yung white, short-eared rabbit. So, given naman dito sa sentence yung kung ano yung pinagtatambal. So, hindi kayo mahihirapan sa situation na to. So, after natin ilagay yung given and then yung parent, or yung pag-cross out ng parent, mag-drawing na tayo ng 4x4 na Punnett square, which is, ito yung kailangan kasi natin pag dihybrid, hindi na yung 2x2. Kasi pang monohybrid lang yun. And then after that, ilalagay na natin yung parent. So, yung una nating lalagay, yung nasa taas, is yung parent 1. So, para ma-distribute yung bawat traits na yan, gagamit tayo ng FOIL method, which is yung una, yung first, which is yung first sa bawat magkaibang letter na yan. In this case, yung B na dominant, or yung black fur, and then yung L na malaki, which is yung long ear. And then, sa outer naman, is yung kung ano yung nakalabas sa apat na letters na yan. So, in this case, yung B na malaki and then L na maliit. So, sa pangatlong box, yun namang inner o yung nakakapaloob sa apat na letters na yan, which is yung B na maliit and then L na malaki. And then, sa huli, which is yung L, yung last, which is yung last letter sa bawat trait, which is yung maliit na B and then maliit na L. So, gagawin lang natin yung same thing para sa second parent. So, mag-FOIL method lang din tayo para ikalat natin yung second parent. So, now, after nating ikalat, i-distribute na natin siya. So, again, kung ano lang yung katapat, yun lang din yung ilalagay natin. So, huwag niyo kakalimutan kung ano yung katapat, yun yung ilalagay. So, after naman yan, para malaman natin kung ano yung genotype and then yung phenotype, i-write down na lang natin. Or, para mas mapadali, i-write down muna natin kung ano yung mga nasa boxes. So, unahin natin yung first box. So, yung first box is yung heterozygous dominant na fur and then heterozygous dominant din sa mga size ng ears. So, i-cross out lang natin kung ilan sila magkakamuka para di natin makalimutan kung na-count na ba natin sila. So, gawin lang natin yung same process sa mga susunod pa na magkakamuka.
So, after natin siyang i-cross out or bilangan kung ilan sila magkakamukha, ilagay muna natin kung ano yung genotypic ratio. So, para malaman natin, since nakasulat naman na, yun na lang yung gagamitin natin. So, para isulat natin, kailangan ilagay natin kung ano yung combination ng alleles niya. So, for heterozygous dominant sa dalawang trait is to 4, and then yan. So, ilalagay ko lang siya sa baba kasi hindi na kasya. Ay, ito, kasya pala. So, next, kunin muna natin yung genotypic percentage. Bago natin ilagay yung phenotypic na medyo complicated, pero kaya naman. So, again, para kunin natin, or para makuha yung percentage, gagamitin lang natin is yung kung ilan silang magkakamuka out of 16 boxes, which is 16 kasi sila. So, i-divide lang natin sila sa 16. So, halimbawa, yung 4 na yan. Yung 4, i-divide natin sa 16. And then, yung kakalabasan nun, ita-times natin sa 100. And then, yung final answer, yun yung magiging percentage. So, 4 divided by 16. And then, ita-times natin sa 100. Okay, nakuha niyo na ba? Tinatry niyo ba kasama yung pagre-review? So, yung 4 divided by 16 is, times 100 is 25%. So, isusulat niyo lang din kung ano yung 25% na yan para hindi tayo malito. Kasi, di ba magkakamukha sila? So, kailangan susulat natin kung ano sila. Dapat tuloy-tuloy ito. Lalagay ko lang sa baba since hindi na kasya. So, ayan, nakuha na natin yung percentage. So, ito yung formula again kung ilan yung magkakamukha na yon. And then, i-divide sa 16. And then, yung answer nun, ita-times sa 100. And then, yung answer nyan is yung percentage na mismo. So, huwag kayong magkakamaling mag-divide kasi mahihirapan kayo. Pero, itong formula na to, you don't have to write it kasi pinapakita ko lang sa inyo para mas ma-visualize nyo kung ano yung gagawin. So now, para mas madalian tayo sa phenotype, tignan na lang natin kung alin dyan yung may mga dominant trait since yun na may masusunod. So yung una, meron siyang dominant trait sa fur, which is yung black fur. And then, dominant trait din, yung sa ears niya, which is yung long, yun yung susundin natin. So, para mas ma-visualize or para mas madali natin isulat yung phenotypic ratio, ilagay na lang natin yung 4:4:4:4 and then yan, isulat nyo na lang kung ilan yung mga 4 na yan. So, yan. Isulat na lang natin yung 4:4:4. And then, yung mga sinulat ko na yun na black, long-eared rabbit, yung mga may details na yan, isulat nyo na lang din. Para hindi tayo malito again kung ano yung number na yan. Kasi, sa other cases, pwedeng mag-iba yung numbers na yan. So, since 4 lang din siya, and then, pagka divide natin sa 16, and then times 100, tulad sa genotype, 25% lang din yung kalalabasan, isulat nyo na lang din sila. So, I'm gonna give you another example. So, wag niyo munang pansinin kung ano talaga yung mga nakasulat dyan sa boxes. Wag niyo pansinin yung totoong example na yan. Gagawa lang tayo ng other scenario for other cases. Kasi, sa ibang problem, maaring magkaiba-iba
or magkakaiba yung mga bilang ng mga genotype and then phenotype. So, for example, ito yung given. Okay, so for example, yan yung given, and then this one, halimbawa, yung dami nila is, sabihin nating 8 yung dami nila, and then this one is 4, and then this one is 2, and then ito din 2, halimbawa. So, paano natin sasabihin kung ilan yung phenotype niyan, since nire-represent niyan halimbawa is yung genotype. So, for example lang, wag niyong papansinin yung nasa gilid. So, i-write down muna natin din kung paano natin i-translate yung mga genotype na yan into phenotype para hindi tayo mahirapan. So, i-translate muna natin. Okay, so halimbawa yan na, or which is yan naman talaga yung translation. So, halimbawa, yung hinahanap is ilang percent na pwedeng maging black, long-eared rabbit yung offspring ng dalawang parent na pinag-cross. So, halimbawa, yun yung tanong sa problem. So, ilan nga ba yung pwedeng maging black, long-eared rabbit? Ilang percent na pwedeng maging offspring yon? So, since dito ang nakalagay dyan is meron tayong sa genotype may dalawang example, and then yung sa dalawang genotype na yan may 8 and then may 4. So pagpaplasin natin yon, kaya dapat magiging 12 yung ganyang phenotype. So 12 divided by 16 times 100, yung kalalabasan nun again is yung percentage, which is yung 75%. So yan yung chance na possible na maging offspring yung black na long-eared rabbit. So, para malaman, again, kailangan i-write down nyo kung ilan yung magkakamukha na yon, i-translate nyo into phenotype, and then bilangin nyo kung ilan yon, then ipag-plus, and then i-divide sa 16, and then ita-times sa 100. So, kung meron kayong tanong, feel free na i-chat nyo ako.